Mula sa bintana ng ikaapat na palapag ng isang lumang building, tahimik na inayos ni Pamela ang pagkakatutok ng kanyang sniper gun sa pinagigitnaang kotse sa madilim na kalsada hindi kalayuan sa kanya, kung saan nakasakay ang kanyang target. Naunang lumabas ang ilang lalaking nakaitim mula sa kotseng nasa unahan at likuran ng kotseng pula at pinalibutan ito. "Boss, nakapwesto na si Mr. Sanchez." Pagpapaalam ng nakaitim na lalaki kay Mr. Chu na nasa loob ng pulang kotse. Bahagyang binaba ni Mr. Chu ang bintana ng kotse. "Maayos na ba lahat?" Ang tanong niya na ikinatango ng lalaki. "Maayos na, boss. Handa na rin ang pera." Muling pagpapaalam nito. Maya-maya pa ay lumabas na si Mr. Chu mula sa pulang kotse, dala ang isang itim na bag. Nagpalingalinga pa ito na tila sinisigurado na walang ibang tao sa lugar bago tuluyang umabante ng lakad papunta sa mga naghihintay pang lalaki na siyang katagpo nito sa lugar. "Nakikita ko na ang target." Anunsyo naman ni Pamela pagkatapos pindutin ang device sa tenga niya na konektado sa kanilang agency. Mula sa pwesto niya ay kitang-kita niya ang dalawang grupo na ngayon ay magsasagawa ng illegal na transaksyon. Parehong pinalilibutan ng mga lalaking nakaitim at armado ang dalawang leader ng grupo na ngayon ay magkaharap na at saglit na nag-uusap. At isa sa kanila ang target ni Pamela, si Mr. Chu. "Copy 0. Siguraduhin mo lang na magiging malinis ang trabaho mo." Sagot ng boses mula sa agency. Ngumisi naman si Pamela habang pinaglalaroan ng lollipop na nasa bibig. "Sisiw." Ang mapaglarong sagot niya. Muling inayos ni Pamela ang pagkakatutok ng sniper gun niya sa target na ngayon ay akma nang iaabot ang bag na hawak nito sa leader ng kabilang grupo. Nang masiguro na kung saan patatamaan ang target, ay walang pagdadalawang isip na agad kinalabit ni Pamela ang gatilyo ng baril. Bumulagtas si Mr. Chu kasama ang hawak nitong itim na bag. Nagkagulo naman ang mga nakaitim na lalaki sa ibaba. Napatayo naman si Pamela, hindi para umalis dahil maging siya ay naguluhan sa nangyari. Nang sumabay sa pagbagsak ni Mr. Chu ang katransaksyon nitong si Mr. Sanchez, napatayo naman si Pamela hindi para umalis dahil maging siya ay naguluhan sa nangyari. Nang sumabay sa pagbagsak ni Mr. Chu ang katransaksyon nitong si Mr. Sanchez, kahit na hindi naman niya ito pinaputukan. Pinindot ni Pamela ang nakakabit sa tenga niyang device para kumonekta sa agency. "May problema. May ibang nagpatumba sa katransaksyon ni Mr. Chu." "Paano nangyari yun?" Boses muli sa kabilang linya. "Hindi ko rin alam." Ang tanging sagot ni Pamela habang sinisilip ang nangyayari sa ibaba. "Umalis ka na ngayon dyan, Zero. Hindi maganda ang kutob ko." Utos ng boses mula sa kabila. "Copy." Sagot niya bago tuluyang tumayo at itinapon ang kagat-kagat na lollipop. Mabilis ang kilos na niligpit ni Pamela ang mga gamit niya bago tuluyang lisanin ang palapag kung nasaan siya. Kailangan niya makaalis sa lugar na yon dahil paniguradong papasukin din ng mga tauhan ng dalawang leader ang lumang building kung nasaan siya. At hindi magiging maganda para sa kanya ang maabutan siya, gayong hindi mabilang sa daliri ang bilang ng bawat grupo sa labas. Habang tumatakbo pababa, ay hindi niya mapigilang isipin ang nangyari kanina. Nasira ang plano pati ang ligtas niyang pagtakas dahil sa kung sino mang nagpatumba sa katransaksyon ng target niya. Ngayon lang nangyari ito kay Pamela dahil lagi namang malinis ang bawat misyon niya. At ang isa pang pinagtataka niya ay bakit hindi agad natunugan maging na agency niya ang iba pang spy sa lugar, kung spy nga rin ito. Pagkalabas sa likurang bahagi ng building, ay agad na dumiretso si Pamela sa sariling sasakyan, ngunit hindi pa man siya nakakasakay, ay may isang itim na motor na matuli na dumaan sa harap niya na nanggaling sa likurang bahagi ng katabi ng building. "Siya yun!" Bulalas ni Pamela. Agad siyang sumakay sa sariling motor na dala para sundan ang suspetsa niyang nakasabay niya sa operasyon kanina. Muli niyang pinindot ang device at tumunog naman ito. Ang akala niya ay galing sa agency ang tawag. "Tingin ko, nakita ko ang nakasabay ko kanina. Sinusundan ko." "Pamela,
Nasan kang bata ka? Kanina pa ako tumatawag. Pagputol sa kanya ng pamilyar na boses. Boses iyon ng mama niya. Agad na napamura sa isip niya si Pamela. Na-disconnect pala siya sa linya ng agency at bumalik na ang device sa pagkakonekta sa cellphone niya. Huminga muna siya ng malalim. Ma, nasa trabaho pa po ako, mamaya na lang. Kalmadong boses niya. Anong nasa trabaho? Day off mo ngayon. Napag-usapan na natin na may dinner tayo kasama ang pamilya Fuentes, di ba? Shit, oo nga pala. Bulong ni Pamela sa sarili. Pumunta ka na sa resto. Pamela, ngayon na. Sabi pa nito, bago patayin ng tawag. Inis na tinanggal naman ni Pamela ang suot na device sa tenga bago muling balingan ang sinusundan niyang motor na ngayon ay nakalayo na. Kapag minamalas ka nga naman talaga. Bulong niya sa sarili bago mag-iba ng direksyon. Hindi na tinuloy ni Pamela ang pagsunod sa motor sa harap kahit nakatingkati siyang malaman kung sino ang sumira sa plano niya. Mas mahalaga ngayon na makarating siya bago magsimula ang dinner ng pamilya nila kasama ang mga Fuentes kahit labag yun sa loob niya. Sa kabilang banda naman, ay mabilis ang pagpapatakbo ni Jace. Saglit siyang tumingin sa side mirror ng motor niya para tingnan ang sumusunod sa kanya. Pero nag-iba ito ng daan. Hindi niya alam kung dumaan ba ito sa shortcut para maabutan siya o tuluyan na itong sumuko sa paghabol sa kanya. Ang hinala niya ay ito ang nagpatumba sa katransaksyon ng target niya kanina. At mukhang hinahabol siya nito. Pero kahit gustuhin niya rin itong kumprontahin, ay wala na siyang oras. May kailangan siyang puntahan na mas importante. Nang maalalang dala niya pa pala ang gamit niya kabilang na ang sniper gun na dala niya, ay mahina siyang napamura sa sarili. Bakit ba hindi sumasang-ayon sa akin ang lahat ngayon? Pagkausap niya sa sarili bago mag-iba ng daan. Uuwi muna siya sa kondo niya. Dumaan muna si Jay sa sariling kondo para magbihis at ilapag ang mga gamit na dala. Walang tigil naman ang pagring ng cellphone niya na sinagot niya lang paglabas ng kondo. Tristan Jace, for Pete's sake, where are you? Ang bungad sa kabilang linya ng mama niya nang sagutin niya ang tawag. Saglit niyang nailayo sa tenga ang cellphone dahil sa lakas ng boses nito. I'm on my way, mom. May dinaanan lang ako saglit. Ngayon ka pa talaga may dinaanan? You're already late. Nakakahiya kila Tita Isabel mo. Ikaw na lang hinihintay. Mahina. Ngunit mariin ang tinig ng kanyang mama mula sa kabilang linya. Ako na lang? Ibig sabihin nandiyan ang paborito mong inaanak? Mapaglarong sabi ni Jace bago muling sumakay sa sasakyan. Tristan Jace, ayan ka na naman. Pumunta ka na rito. Ang sagot lang ng mama niya. Napangisi si Jace. 15 minutes ma'am, nandyan na ako. Ang sabi niya lang bago patay ng tawag at paanda rin ng motor. Pagdating sa restaurant na pagmamay-ari ng pamilyang kasama nila maghapunan, ang mga Gonzales, ay agad siyang sinalubong na isang staff doon. Good evening Sir Jace, this way po. Ang sabi nito, bago siya samahan sa pwestong nakareserve sa kanila. Paglapit sa table nila, ay agad na tumambad sa kanya ang busangot na mukha ni Pamela na agad napabaling sa pagdating niya. Tila bagot na ito habang nakikinig sa usapan ng magulang nila. Sumilay naman ang ngisi ni Jace habang nakatingin sa dalaga na inirapan lang siya. Kababata ni Jace si Pam, pero simula pa man noon ay hindi na sila magkasundo dahil masyadong malayo ang ugali nila sa isa't isa. Nakaraang taon na lang ulit sila nagkita at hanggang ngayon hindi pa rin sila magkasundo. Oh, Jace iho, at nakarating ka na. Mabuti naman. Ang bati ng mama ni Pam kay Jace na agad siyang bineso. Pasensya na po kung ngayon lang ako, tita. Paghingi niya ng tawad, bago dumiretso sa upuan katabi ni Pam. Ayos lang iho. Ang mahalaga nandito ka na. Maupo ka na, Pamela. Batiin mo naman si Jace. Baling naman ng mama ni Pamela sa kanya. Peking umiti naman si Pamela na humarap sa kakaupo lang na si Jace. You're 30 minutes late as always, mahal na prinsipe. Bakit pa pumunta ka pa? Muling sumilay ang mapaglarong ngiti sa labi ni Jace. Bakit hindi? Alam mo namang masaya ako makita na irritable ang mukha mo kapag nakikita ako, di ba? Talent mo na siguro yan, no? Ang manginis ng tao. Irita? Ngunit nakangiting sabat ni Pam.
Na, sa'yo ko lang to in-apply. Ganon ka ka-spesyal. Sagot niya, bago kindatan ng dalaga, nabakas na lalo ang pagkairita sa kanya. Salamat ha. Sarkastikong ani Pamela, bago niya maramdaman ang pagsipa nito sa kanya sa ilalim ng lamesa. Tahimik siyang napadaing bago ito binalingan na nakaharap na sa mga nanay nila na patay mali siya sa ginawang pagsipa sa kanya. Hindi na siya muling binalingan nito. Matanong ko lang po ulit, tutalin nandito na tong isang to sa tabi ko. Baka pwede niyo pong sabihin kung para saan po at bakit niyo kami pinatawag ngayong gabi. Siguradong hindi lang to para makapag-dinner tayo ng sabay-sabay. Tama? Diretsahang tanong ni Pamela sa mga nanay nila. Nabaling din ang tingin ni Jay sa mama niya at sa mama ni Pam na ngayon ay nagkatinginan bago ngumiti sa isa't isa. Hindi yata maganda ang kutob ko sa ngitian yung yan, ma'am. Puna ni Jace bago pa man makapagsalita ang isa sa nanay nila. I hate to admit this, but I agree with him. Anong meron sa kahinahinalan yung ngitian, ma? Ninang? Kunot ang noo na tanong ni Pam na nagsususpetsya na rin. Parehong napahagikgik ang mga nanay nila na lalong nagpalito sa dalawa. Ano ba naman kayong dalawa? Masama na bang magngitian ngayon? Ngiting sambit ng mama ni Pam. Well, total ay naghihinala na kayong dalawa sa sasabihin namin, kaya eto na. Napag-usapan kasi ng mga daddy nyo na mag-merge ng dalawang business nila at pinag-uusapan nila yon hanggang sa ngayon, kaya hindi pa sila parehong nakapunta. Ano naman ang kinalaman namin dun? Muling tanong ni Pamela na atat sa tunay na punto ng kanilang mga magulang. Tahimik naman sa upuan si Jace na curious na nakikinig sa usapan. Napag-usapan din kasi namin na total ay kayong dalawa ang hahawak sa mga kumpanya, ilang taon na lang ay maganda siguro kung alam nyo na. Makahulugang tiningnan sila ng mama ni Pam pagkatapos itong magsalita na hindi naman agad nakuha ng dalawa. Anong alam na po namin, ma? Diretsuhin mo na kami. Tila inip na tanong ni Pam sa nanay niya. Naisip namin kung pagsasamahin na ang kumpanya na hahawakan nyo ilang taon na mula ngayon, ay maganda rin siguro kung maikakasal kayong dalawa sa isa't isa. Ano? Sabay na sambit ni Pam at Jace na parehong hindi inaasahan ang narinig. Tama po ba yung narinig ko? Ikakasal ako sa lalaking to? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Pam, na ngayon ay nakatayo na dahil sa pagkabigla. Nangunot naman ang noon ni Jace nang ituro siya ni Pamela. Bakit parang ikaw pa ang lugi sa ating dalawa dito? Sabat niya. Tumaas naman ang kilay ni Pam na tuluyan na siyang hinarap. Ako naman talaga ang lugi dito. Sino ba namang matino ang isip na magpapakasal sa'yo? Tumayo na rin si Jace mula sa pagkakaupo dahil tila ay naiinsulto na ang pagkatao niya. Sinasabi mo bang baliw lang ang gugustuhin magpakasal sa akin? Sa gwapo kong to? Oo, wala na sa tamang pag-iisip niya ang papayag na pakasalan ng isang mahangin na kagaya mo. Mahangin? At least ako mahangin lang. Hindi kagaya mo mataas masyado ang tingin sa sarili. Sabat ni Jace na ikinaliit ng mata ni Pam. Ako pa ngayon na mataas ang tingin sa sarili? Eh ikaw nga itong... Teka nga. Tumigil nga kayong dalawa at maupo muna. Nakakahiya sa ibang customers. Pagputol ng mama ni Pamela sa dalawa. Pareho namang natigilan ng dalawa at napabaling sa ibang customer sa restaurant na ngayon ay nakabaling sa kanila. Pareho silang tumahimik at bumalik sa pagkakaupo. Kumalma nga muna kayong dalawa para kayong mga isip bata. Sabat naman ang mama ni Jace. Hindi ako papayag sa plano niyong ito, ma'am. Sabat agad ni Jace at kita niya sa gilid ng mata niya ang pagbaling sa kanya ni Pam bago tumingin sa harap nila. Mas lalo pong hindi ako papayag. Kung yan lang po ang sasabihin niyo, mauuna na ako. Ma, ninang. May kailangan pa po kasi akong asikasuhin. Bineso niya muna ang mama ni Jace at mama niya bago tuluyang nagpaalam nang hindi na nagpapaalam sa binata. Sumunod namang tumayo si Jace sa upuan na ikinabaling din ng kanyang mama at tita Isabel. Aalis ka na rin, nak? Tila malungkot na tanong ng mami niya. Pasensya na, ma'am, tita. May pupuntahan din po kasi ako. Hinayaan naman din si Jace makaalis ng mami niya
kahit na tila may gusto pa itong sabihin. Paglabas sa restaurant nila Pamela, ay naabutan niya pa ang dalaga na nag-aabang ng masasakyan. Bumaling muna si Jay sa relos niya bago marahang naglakad palapit kay Pam na agad din siyang napansin. Wala akong panahon sa kalokohan mo, TJ. Agad na sabi ni Pam. Kalokohan agad? Wala pa nga ako sinasabi. Depensa ni Jace na muli namang may ngisi sa labi. May alam ka ba sa planong to nila Ninang? Tingin mo ba pupunta ako rito kung may alam ako? Sabat niya na ikinairap lang ng dalaga. Pwede kita ihatid kung gusto mo. Dagdag na alok niya rito pero hindi na siya nilingon ni Pam. Ayoko, baka ang hingin mong kapalit ng paghatid sa akin ay pakasalan kita. Ang sabi ni Pam bago isara ang pinto ng taxi nang tuluyan na itong makasakay. Bahagya namang natawa si Jace dahil sa naging litanya ng dalaga. Habang naiiling na pinanood ang pag-alis ng taxi na sinakyan ni Pam. Ilang linggo matapos ang bigong misyon ni Pamela, ay hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap ng sumira sa plano niya. May nahanap ka na ba impormasyon? Tanong ni Pam paglapit sa kapwa agent at kaibigan na si Beatrice, aka Agent 7. As of now, wala pa rin. Masyadong magaling magtago ang spy na nakasabay mo at hindi siya kinakaya ng powers ko. Mahahanap din natin ang isang yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya. Seryosong sabi ni Pamela bago ipatong sa desk ni Seven ang isang kakaibang lighter na nasa loob ng sealed na plastic bag. Naupo siya sa katabing upuan nito. Tiningnan ni Seven ang laman ng sealed na plastic bag. Huwag mo sabihing bumalik ka sa lugar na yon para lang dito. Hindi makapaniwalang tanong niya kay Pamela. Sinabi ko na, hindi ako titigil hanggat di ko siya nahahanap. Ang tanging tugon na lang ni Pam. Bakit ba gustong gusto mong mahanap ang taong yun, Zero? Sinabi naman ng nasa itaas, di ba, na sila na ang bahala ron? Curious na tanong ni Seven sa kanya. Bumaba ang ranking ko sa agency dahil sa taong yun. Hindi ko to pwedeng palampasin. Napabuntong hininga naman si Seven. Here you go again with your ranking obsession. Anyway, anong balita ko sa engagement kuno mo? Si Pamela naman ngayon na napabuntong hininga. Huwag mo na ipaalala ang isang yan, Seven. Sira na nga ang araw ko, sisirain pa ng tanong na yan. Tila excited naman na lumapit si Seven sa kanya. So what's the tea? Napilit ka ng magulang mo na pakasalan yung childhood enemy mo? Napairap sa kaibigan niya si Pamela bago mapasandal sa upuan. Wala naman akong choice. How about the guy? Pumayag din ba? Well, hindi naman matutuloy ang engagement kung hindi. Tila excited na sabi ni Seven na lalong ikinasama ng mukha ni Pamela. Inis na hinampas ni Pamela ang desk sa harapan niya nang maalala na naman si Jace. Humanda talaga sa akin ang lalaking yun. Alam kong pumayag lang siya para inisin ako. What if hindi? Malay mo, gusto ka talaga niya, kaya siya pumayag sa engagement. Anyway, ano bang trabaho niya? Siya na ba ang humahawak sa kumpanya nila? Kasi kung oo, ibig sabihin, sobrang bigatin pala ng mapapangasawa mo. Masama ang tingin nang binalingan ni Pamela si Seven. Stop that, Seven. Hindi ako natutuwa sa engagement na to. At hindi ko alam kung may trabaho bang mahanging lalaki na yon o umaasa pa rin sa mga magulang niya. Kahit ano pa, wala akong pake sa kung anong pinagkakaabalahan niya. Makahulugan naman siyang tiningnan ni Seven. Alam mo, sa ganyan nagsisimula yung mga couple na napapanood ko sa K-drama. Masama ang tingin na binalingan niya ito. Sa ganyang litanya rin natatapos ang buhay ng side characters na napanood kong crime scene. Sabat ni Pamela na ikinatikom ng bibig ni Seven na umarte na tila ba sinasarang zipper ang bibig. Pagkatapos dumaan sa agency nila, dumiretso naman sa isang mall si Pam kung saan sila magkikita ni Jace. Ilang linggo na silang ganito ang setup. Pagkatapos ipaalam ng mga magulang nila ang planong pagpapakasal nilang dalawa. Ilang araw na walang tigil sa suyuan na nangyari kay Pam at magulang niya, ngunit matigas siya at ayaw pumayag sa kasal hanggang sa ginamit na ang sakit ng papa niya para mapapayag siya. Malapit na ako. Pagpapaalam ni Pamela nang sagutin ang tawag mula kay Jace. Hintayin kita sa tapat ng sinihan. Ang sabi na lang ni Jace bago ibaba ang tawag.
Hindi pa naman tuloy ang engage ang dalawa. Ginagawa lang nila ang paglabas katulad nito para sa ikatatahimik ng buhay nila at ng mga magulang nila. Sa kasunduan ni Pamela at sa mga magulang niya, kung hindi pa rin magbabago ang pagtingin nila kay Jace tungkol sa pagpapakasal, pagkatapos ng ilang buwan na paglabas para kilalanin pa ang isa't isa, ay hindi na nila ipipilit pa ang kasalan ng dalawa. Alam man ni Pamela na walang magbabago, kahit 1 taon pa silang lumabas si Jace, ay pumayag na rin siya para matapos na ang lahat ng pangungulit ng nanay niya sa kanya. Ang hindi niya lang alam ay kung paano napapayag si Jace sa setup nilang ganito. Ang tingin ni Pamela ay pumayag lang ito para inisin siya, dahil alam din naman ito na imposibleng magkagustuhan silang dalawa. Habang papalapit sa sinihan, kung saan sila magkikita, ay natanaw na agad ni Pamela si Jace. Nakatayo sa tapat ng sinihan at may kausap na naman itong babae. Iba sa nakaraan nitong kausap. Lantaran ba naman talaga ang pagiging babaero ng isang to? Bulong niya sa sarili. Nasanay na si Pamela na sa tuwing magkikita sila ay naaabutan niyang may kausap ito at kadalasan ay babae. Wala rin naman siyang balak na alamin kung anong koneksyon niya sa mga ito. Pero nakakaramdam siya ng pagkairita dahil bakit sa tuwing lalabas lang sila ay sumasaktong ganito ang naaabutan niya. Hindi niya alam kung nananadya ba ito talagang babaero lang. Bago pa makalapit kay Jace ay magal ang paglakad ni Pamela. Ramdam niya na tila may sumusunod sa kanya. Sa katunayan ay napapansin niya na ito pagkatapos ng bigo niyang misyon. Hindi maganda ang kutob ko. Bulong niya sa sarili. Nahinto naman sa pagsasalita si Jace nang matanaw si Pamela na papalapit. Nagtaka siya nang mapansin ang mabagal nitong paglalakad. Bumaling siya sa kausap niyang kapwa agent. Balitaan mo na lang ulit ako kapag may nakuha kang impormasyon. Ang sabi ni Jace na ikinatango ng babae. Copy spade. Sagot ng babae bago tuluyang umalis. Katulad ni Pamela, ay inalam din ni Jace kung sino ang nakasabay niya sa huli niyang misyon. Dahil kasi dito, ay hindi muna siya binigyan ng solong operasyon ng agency na labis niyang tinutulan. Bago lapitan ng dalaga ay napansin ni Jace ang ilang lalaking nakaitim na tila kakaibang kilos na nakakalat sa lugar. Naalala niya ang mga sumunod sa kanya mga lalaki nitong nakaraan. Bumalik ang tingin niya kay Pamela. Hindi naman siguro sila mandadamay ng ibang tao. Pagkausap niya sa sarili, dahil inaalala niya na baka idamay ng mga lalaking sumusunod sa kanya si Pam. Ay, mabuti na ang sigurado. Muli niyang sambit bago tuluyang lapitan si Pam. Hindi naman agad napansin ni Pamela ang paglapit niya. Hindi na tayo magsisine. Agad niyang sabi paglapit dito na saglit na nagitla pa sa bigla niyang pagsulpot. Bumaling sa kanya masungit na tingin ng dalaga. Bakit naman biglaan yung desisyon mo? Nandito na tayo. Ba't pa tayo aalis? Naboard na ako. Tagal mo kasing dumating. Bored? Parang kanina lang asaya mo makipag-usap sa kung sino sa tapat ng sinihan. Tapos ngayon bored ka na? Saglit na hindi nakuha ni Jace ang sinasabi nito bago sumilay ang mapaglarong ngiti sa labi niya. Ah, yun ba? Huwag ka magselos. Wala lang yun. Kumindat pa siya kay Pam, pero tanging nakamamatay lang na tingin at bad finger ang natanggap niya bago ito na unang naglakad. Natatawang pumantay naman sa paglalakad ni Pam si Jace habang hindi maalis ang mapang-asar nitong ngiti. Suwabing inakbayan niya si Pamela habang naglalakad. Saan mo gustong pumunta? Tanong niya. Tanggalin mo yung braso mo sa balikat ko kung ayaw mong sa ospital tayo mapunta. Pagbabanta ni Pam, na agad naman niyang sinunod at napahimas na lang sa braso. Sabi ko nga. Pagsuko niyang sabi, bago muling sumigla ang muka nang makita ang arcade. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Hindi na hinintay makasagot ni JC Pam at hinila niya ito patungo sa arcade. Hindi naman na nakapalag si Pamela at sumunod na lang sa kanya para matapos na ang paglabas nilang ito. Maraming tao at buhay na buhay ang arcade pagpasok nila. Pero hindi ang kasama niyang si Pamela na agad na napansin ni Jace. Kaya pagtapos magpapalit ng token, ay agad niya itong hinila papunta sa basketball shooting game. Bakit dito? Saad ng dalaga na nakakunot ang noo. Pataasan ng scores. Ang matalo, siya ang mandilibre ng dinner. Sumilay din ang isang isi sa labi ng dalaga dahil sa hamon niya.
Game! Basta hindi ka iiyak kapag natalo kita. Kampante nitong sabi na ikinamangha naman ni Jace. Kung matatalo mo ako. Mayabang na sagot niya. Kibit balikat lang ang sinagot ni Pamela. Kampante siya na hindi siya matatalo. Nang magsimula ang laro, ay parehong nakatutok ang dalawa sa puntos nila, na desididong matalo ang isa't isa. Ngunit sa unang round ay natalo ni Pamela si Jace na hindi naman ito matanggap. Isa pa, nakatsamba ka lang eh. Sa susunod, paniguradong hindi na. Seryoso nitong sabi kay Pamela, na walang balak magpatalo. Pigil ang tawa ni Pamela dahil sa itsura ni Jace na ayaw magpatalo. Sige, kawawa ka naman kung hindi ako papayag. Nagtagal ang dalawa sa shooting game ng basketball ng halos 1 oras dahil pareho silang ayaw magpatalo at magpaawat. Kaya sa huli, nagtayang score ng dalawa. Pero hindi doon nagtapos ang paligsahan sa pagitan nila. Halos lahat ng laro na pwede sila magpataasan ng scores ay pinuntahan nila na parang batang nagpupustahan sa kung sino ang mananalo at mas mataas ang makukuhang score. Sa sobrang okupado ng dalawa, hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras dahil unti-unti na nilang nai-enjoy ang paglalaro kasama ang isa't isa. Isang bagay na pareho nilang hindi napapansin sa buong paglalaro. Yes! Masiglang sambit ni Pamela nang makita na mas mataas ang score niya kay Jay sa isang laro. Paano ba yan? Talo na naman kita. Loser! Masayang pangaasar niya sa kasama bago lumipat sa panibagong laro. Habang nananatili naman sa kinatatayuan niya si Jace at hindi mapigilan ng pagsilay ng ngiti sa labi dahil sa inakto ni Pam. Hindi niya maintindihan pero hindi niya mapigilan ng ngiti niya ngayon kapag tinitingnan ng dalaga na tila batang tuwang-tuwa na asarin siya. Siguro dahil ngayon lang niya ulit nakita ang mga ngiting iyon kay Pamela. Simula nang muli silang magkita. Malayong malayo, sa masungit at suplada na Pamela na kilala niya. Na hindi yata uso ang umiti, lalo na pagdating sa kanya. Napailing si Jay sa sarili. Nababaliw na yata ako. Pagkausap niya sa sarili, bago sundan si Pamela sa larong pinuntahan nito. Hindi na malaya ng 2 oras dahil sa paglalaro sa arcade at inabot na sila ng 5:00 ng hapon. Nang tuluyan silang mapagod, ay pareho silang naupo sa isang bench sa labas. Parehong mga naubusan ng lakas kalalaro ang dalawa na parang bata ngayon nakapunta lang sa arcade. Hay, sumakit yata yung buong katawan ko. Reklamo ni Pam habang nakapikit ang mga mata at hinihimas ang braso. Paano hindi sasakit ang katawan mo? Halos lahat yata ng laro nilaro mo na. Napangiti naman si Pam. Ngayon ko na lang ulit naranasan to. Ngayon ko na lang ulit nasulit ang day off ko. Nakapikit pa rin itong sabi. Nanatili namang tahimik sa tabi niya si Jace na hindi maiwasang mapatitig sa kanya na may ngiti pa rin sa labi. Nang mapansin na napapatagal ang titig niya kay Pamela, ay tila natauhang nailing siya sa sarili at tumayo. Bibili muna ako ng maiinom. Habang bumibili, ay hindi pa rin mawala sa isip ni Jace ang masaya at makulit na side ni Pam, na nakita niya na ngayon na parang ibang-iba sa pagkakakilala niya rito. Pansin niya rin na mas lalong bumagay at gumaganda si Pam kapag nakangiti ito. Lumalabo na siguro ang mata ko. Pagkumbinsi niya sa sarili. Pagkatapos bumili, ay agad siyang bumalik sa pwesto nila. Ngunit muling napansin ni Jace ang parehong nakaitim na mga lalaki kanina pa na lumalapit kay Pamela. Bumilis ang malalaki niyang hakbang para lapitan ang nakaupong dalaga. Nagkatinginan ng dalawa nang makalapit si Jace at pareho ang kasalukuyang tumatakbo sa isip nila. Tingin ko kailangan na nating umalis, sabi ni Pam. Ayan din sana ang sasabihin ko. Hindi man alam ng dalawa na pareho silang spy at parehong sinusundan ng mga lalaking nakaitim, ay pareho naman ang tumatakbo sa isipan nila. Kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon dahil ayaw nilang madamay ang isa't isa sa kung anumang balak ng mga sumusunod ngayon sa kanila na hindi maganda ang parehong kutob nila sa mga pakay ng mga ito. Sa loob pa ako nakapark, mauna ka na. Ang sabi ni Jace kay Pam nang makalabas na sila sa mall.
Tumango naman ito sa kanya bilang paalam bago maglakad papunta sa motor niya kahit na mukhang malalim ang iniisip nito. Naglakad na rin si Jace papasok sa parking lot kung saan nakaparada ang dala niyang kotse. Napagdesisyonan nilang sa susunod na lang itutuloy ang panlilibre ng dinner sa isa't isa dahil parehong iba na ang pakiramdam nila. Hindi pa man nakakalayo si Jace kay Pam, ay agad na agaw ang atensyon niya ng isang motor na matulin na pinaandar nito galing sa kalsada. Pero ang mas kinaalarma niya ay ang pagdire-diretso nito sa direksyon kung saan nakatayo ngayon si Pamela na okupado ang atensyon sa pagtitipa ng kung ano sa telepono nito. Shit! Bulalas ni Jace. Malalaki ang hakbang na binalikan niya sa pwesto ni Pamela hanggang sa bawat hakbang niya ay naging patakbo na. Pam! Sigaw niya para maagaw ang atensyon nito. Nang marinig ang boses ni Jace, ay doon lang nag-angat ng tingin si Pamela na kasalukuyang nagtitipa ng mensahe para kay Seven at hindi napansin ang motor na papalapit sa direksyon niya. Bago pa man siya makapag-react sa motor na mahahagip na siya, ay isang kamay na ang humila sa braso niya at bago pa niya maproseso ang nangyayari, ay bumagsak na sila ni Jace sa konkretong kalsada. Hinihingal man galing sa pagtakbo, ay agad chinek ni Jace si Pam. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong, habang nanatili naman ang titig ni Pamela sa kanya, na tila gulat pa sa nangyari. Pamela, hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil ngayon niya lang napansin ang lapit na mukha nilang dalawa sa isa't isa. Agad na dumistansya si Jace bago tulungang makatayo si Pamela na nag-iwas din ng tingin sa kanya. Pareho nilang tinanaw ang motor na agad na nawala sa paningin nila. Salamat. Utal na sambit ni Pamela. Tingin ko kailangan na nating maghiwalay dito. May kailangan pa akong puntahan. Dugtong niya bago balingan si Jace. Pareho silang naalarma sa nangyari. Tumango naman sa kanya si Jace. Ako rin. Sure ka bang kaya mo na mag-isa? Tanong niya, ngunit napansin niya ang tingin ni Pamela sa braso niya. May sugat ka. Pagpuna nito sa nagasgas niyang braso dahil sa pagkakatumba nila. Malayo sa bituka. Huwag ka mag-alala. Gagamutin ko ito mamaya. Naningkit naman ang mga mata ni Pamela bago irapan si Jace. Sino namang nagsabing nag-aalala ako? Ayoko lang masisi dahil nagkasugat ka. Masungit niyang sabi. Napangiti naman si Jace dahil sa muling pagsusungit ni Pam. Sige, sabi mo eh. Inirapan lang siya ni Pam bago tuluyang talikuran si Jace para puntahan ang nakaparada niyang motor sa malapit. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa lifesaver mo? Pahabol ni Jace, ngunit hindi na lumingon si Pam at nagtaas lang ng middle finger na ikinatawa ng binata. Pinanood muna ni Jace ang pag-alis ni Pam bago seryosong kinuha ang cellphone niya para tumawag sa agency. Si Spade to. May ipapatrace akong plate number. Ang sabi niya, bago bumalik sa loob ng parking lot kung nasa ng kotse niya. Ang tanging nasa isip lang ni Jace ay hindi niya palalampasin ang pangyayari kanina. Aalamin niya kung sino ang bumubuntot sa kanya na muntikan pang idamay si Pamela. Hindi na nasundan pa ang paglabas na iyon ni Jace at Pamela. Earth to Zero? Hello? Sana nakikinig ka sa akin habang nag-uubos ako ng laway kakadaldal dito. Pag-agaw ni Seven ng atensyon ni Pamela na malalim ang iniisip. Sorry, ano ulit yung sinasabi mo? Sa wakas, ay tanong nito kay Seven. Maarting hinawi naman ni Seven ang bangs niya. Ayoko nang ulitin ang lahat ng sinabi ko. Basta bukas o sa susunod na bukas, makukuha natin yung resulta ng fingerprint sa lighter na binigay mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Pam. Sumasakit na ang ulo ko sa mga nangyayari na to. Malaman ko lang talaga kung sino nasa likod nito. Putol na sambit niya. Oh, anong balak mo kung malaman mo kung sino ang nasa likod ng mga pagsunod at pagtira sa'yo? Para ipaalala ko sa'yo, Zero. Hindi basta-basta ang taong hinahanap mo. Kung pareho kayong spy at magaling sa pagtatago, paniguradong hindi magiging madali sa'yo kahit na malaman mo pa kung sino siya. Seryosong paalala sa kanya ni Seven.
Saglit naman na natahimik si Pam dahil doon. Alam niya sa sarili niya na hindi basta-basta ang hinahanap niyang tao. Nakuha nga nitong magtago sa kanya kahit na ilang linggo niya na itong pinaghahanap. At isa pa, ay may kutob din siya na hindi lang siya ang naghahanap dito. Maaaring hinahanap din siya nito, kaya mas kailangan niya maging maingat. Anyway, ito na yung rilong pinapabili mo. Nilapag ni Seven ang maliit na paper bag sa mesa ni Pam, na agad nakaagaw ng atensyon nito. Ang bilis mo naman ata makabili. Ayan talaga itatanong mo? Wala bang thank you muna? Ginagawa mo na akong utusan ha? Reklamo ni Seven. May bayad naman lahat ng pinapagawa ko sa'yo, sobra pa nga. Balik sa kanya ni Pam na ikinangusulang ng kaibigan. Para ba kasi kanino yan? May boyfriend ka ba na ginagawa kang sugar mommy? Pag-uusisa pa ni Seven sa kanya, pero masamang tingin lang ang isinukli ni Pamela. Ang totoo niyan ay binabagabag pa rin si Pamela ng pangyayari noong huli silang magkita ni Jace. Lalo na sa pagliligtas sa kanya nito mula sa motor na ang hinala niya ay may balak talagang banggain siya. Hindi siya mapanatag dahil iniisip niya na may utang na loob siya kay Jace. At binabagabag din siya ng konsensya niya dahil sa sugat na natamo nito dahil sa pagprotekta sa kanya. Hindi niya alam kung napansin ba ni Jace na natanggal ang suot niyang relo ng araw na yon, pero naisip itong paraan ni Pamela para makabawi rito. Papalitan na lang niya yung relo para sa ikapapanatag na rin ang loob niya. Pero hindi niya ngayon alam kung paano ibibigay ito kay Jace dahil isang linggo at kalahati na siyang hindi kinokontak nito. Oh, anong balak mo dyan sa relo? Tititigan mo na lang. Muli na namang bumoses sa gilid niya si Seven. Paano ko ba ito ibibigay sa kumag na yun? Ipapadala ko na lang ba sa bahay niya? Pagtukoy niya kay Jace, na agad nakuha ni Seven. So, para kay handsome pala yan? Makahulog ang tanong nito sa kanya na ikinairap ni Pam. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan to, Seven. Pagsira niya sa ideyang nabubuo sa isip ng kaibigan. Hindi ko naman binibigyan ng kahulugan, no? Akin na nga yung cellphone mo. Nagdududa man, ay inabot ni Pamela ang cellphone niya kay Seven na agad niya rin pinagsisihan na makita niyang pumunta ito sa contacts ng phone niya at may hinanap bago siya makarinig ng pagring na ang ibig sabihin ay tinawagan nito. Seven? Nababaliw ka na ba? Gulat na sabi ni Pamela na napatayo sa upuan para kunin ang cellphone kay Seven. Natatawang ibinigay din naman sa kanya ito ni Seven na agad kumaripas ng takbo papalayo sa kanya. Nababaliw ka na talaga. Singhal niya sa patawa-tawa pang kaibigan. Tinawagan mo ko para sabihan ng nababaliw ako? Halos mapamura naman si Pam nang makitang nakasagot na ang tawag. Sa pagkabigla at taranta, ay pinatay niya agad ang tawag, pero agad na nagring ang phone niya dahil tumawag pabalik sa kanya si Jace. Lintik lang talaga walang ganti, Seven. Bulong niya, bago pikit matang sinagot ang tawag. Anong kailangan mo? Masungit na bungad niya kay Jace, narinig niya ang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Katapusan na ba ng mundo at ikaw ang unang tumawag sa akin? Pang-aasar pa nito sa kanya. Paulit-ulit naman niyang minumura sa isip niya si Seven. Kinalma niya muna ang sarili bago nagsalita. Magkita tayo bukas. May aabot ako sa'yo. Ang tanging sabi lang ni Pamela na binaliwala ang pang-aasar sa kanya ni Jace. Hindi naman siguro marriage contract yan, no? Biro pa nito sa kabilang linya, ngunit hindi niya na ito sinagot at pinatay na ang tawag. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Pamela bago maupo muli sa upuan at mapahawak sa dibdib. May sakit na siguro ako sa puso. Pagkausap niya sa sarili, habang pinapakiramdaman ng mabilis sa tibok ng puso niya. Si Jace lang yun, Pamela. Bakit ganyan na lang ang kaba mo? Muli pang bulong niya sa sarili habang paulit-ulit na tinatapik ang dibdib. Ang totoo niyan ay halos isang linggo na rin siyang binabagabag ng pangyayari sa parking lot ng mall. Pilit mang itanggi at iwasan ni Pamela ay paulit-ulit na nagbabalik sa kanya ang eksaktong senaryo ng pagligtas sa kanya ni Jace. Hindi niya maintindihan
Pero nung oras na yon, ay tila nag-slow motion ang lahat sa paligid niya at tanging ang nag-aalalang mukha lang ni Jace ang nakikita niya. Hindi niya alam kung normal lang ba na magkaganito siya dahil ngayon lang niya naramdaman na ligtas siya kahit na maraming pinagdadaanan na mas delikado pa sa nangyari o talagang baka naman may sira ng sistema niya at malapit na siyang mabaliw. Kinabukasan ay napagkasunduan ng dalawa na sa restaurant na lang ni Pamela sila magkita. Tutal, may utang na dinner silang dalawa sa isa't isa. Late nang dumating si Pamela sa restaurant kahit malapit lang din naman siya rito. Pero gaya ng hinala niya, ay wala pa rin dito si Jace na mas late pa ata sa kanyang dumating. Nanatili lang si Pamela sa parking lot ng restaurant at hindi pa gustong pumasok. Hay nako, ano ba Pamela? Umayos ka. Ilang tao na nga napatumba mo ngayong kapakakabahan? At sa hambog na lalaking yun pa? Pagsisermon ni Pamela sa sarili, nang tila sasabog na ang puso niya sa kabang hindi niya maintindihan kung saan ba nanggagaling. Hindi na talaga niya maintindihan ang sarili kung bakit ganito na lang ang lakas ng tibok ng puso niya at kung bakit ganito ang epekto sa kanya ni Jace. May ideyang naglalaro sa isip niya, ngunit ayaw niyang kumpirmahin at aminin dahil tila napaka-imposible nun para sa kanya. Ay anak ka ng... Gulat na bulalas niya nang biglang magring ang cellphone niya. Agad na tiningnan niya kung sino ang tumatawag. 7, busy ako. Bungad ni Pam pagkasagot ng tawag. Nasa akin ang fingerprint. Seryosong sabi ng kaibigan niya. Ilang sandali bago siya sumagot. Anong nalaman mo? Narinig niya pagbuntong hininga nito mula sa kabilang linya. Paulit-ulit kong kinumpirma to 0 para masiguro kung tama ba talaga ito at kung pare-pareho lang ang resulta. Pagpapaliwanag ni 7. Nanatili naman siyang tahimik at naghihintay ng susunod na sasabihin nito. Ayon sa source ko, papunta ang hinahanap mong spy sa resto nyo ngayon. 0. Alam kong buo ang desisyon mo sa pagtugi sa spy na to, pero baka pwede mo pa ulit pag-isipan. Anong ibig mong sabihin? Sino ba ang natuklasan mong hinahanap ko, 7? Katahimikan saglit ang namutawi sa kabilang linya nang hindi magsalita si 7 na lalong nagpatindi ng kaba na nararamdaman niya. Sagutin mo ako, 7. Sino ba ang natuklasan mo? Tila bombang sasabog ang dibdib ni Pamela sa sobrang kaba. Kadalasan ay hindi ganito si 7 kapag may pinapaalam sa kanya. Kaya sigurado siyang hindi rin ito inaasahan na natuklasan niya. Agent Spade, top spy ng Black Joker. Real name? Tristan Jace Fuentes. Pagbabasa ni 7 sa nakuha nitong impormasyon. Si Pamela naman ngayon ang natahimik. Tuluyan na siyang natigilan at tila hindi maproseso ng tama ang mga narinig. Tama ba siya sa pagkakarinig? Pangalan ni Jace ang sinabi ni 7 at hindi siya pwedeng magkamali ron. Gusto mang kumpirmahin muli ni Pamela ang narinig sa sinabi ni 7 ay hindi na niya magawang ibuka pa ang bibig. Napaangat naman ang tingin ni Pamela nang may huminto na isang pamilyar na itim na motor sa harapan niya. Hindi maaari. Wala sa sariling bigkas niya habang nakatitig sa nagmamaneho ng motor. 0? Hello? 0. Makinig ka muna. Hindi na pinatapos ni Pamela ang sasabihin ni 7 at pinatay niya na ang tawag. Pinanood ni Pam na bumaba sa kararating lang na motor si Jace na nagtanggal ng suot nitong helmet. Sa kabilang banda naman, bago dumating sa restaurant, ay dumaan muna sa isang flower shop si Jace para bumili ng bulaklak para sa mama ni Pamela na malapit na ang kaarawan. Balak niyang ipaabot yun kay Pam at pagtripan muna ito dahil alam niya agad ang magiging reaksyon ng dalaga kapag ibinigay niya rito ang bulaklak. Pagkatapos sa flower shop, ay napagdesisyonan ng dumiretso ni Jay sa restaurant nila Pam dahil napagkasunduan nilang doon magkita. Wala siyang ideya sa kung ano ibibigay sa kanya nito, pero bago ito sa kanya dahil hindi din naman siya kailanman kinontak ni Pam para sa isang bagay. Habang nasa biyahe,
ay nakatanggap si Jace ng tawag mula sa kapwa niyang agent na umaasikaso ng pinapahalap niyang spy. Spade speaking. Si Jace nang masagot ang tawag. May balita na ako sa pinapahanap mo, Spade. At paniguradong magugulat ka rin sa impormasyong nahanap ko. Boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Makikinig ako. Seryosong sabi ni Jace na bumagal na ang patakbo ng motor. Alam ko na kung bakit nahirapan tayo sa paghahanap. Top spy agent siya ng Spider. Pero wala pa rin ako mahanap na dahilan bakit nagkasabay kayo sa isang misyon. Panimula nito. Nanatili namang nakikinig si Jace pero may hindi maipaliwanag na kaba na namumuo sa dibdib niya. Top spy agent ng Spider. Codename? Zero. Real name? Pamela Luis Gonzalez. Malakas na napapreno si Jace sa pagkabigla. Ano? Teka naman, Ace. Sinigurado mo muna bang tama yung nakalap mong impormasyon? Saglit na nabaling ang atensyon ni Jace sa mga bumusinang sasakyan na nakasunod sa kanya. Kaya minabuti niyang itabi muna ang motor para makausap din ng maayos ang kapwa agent niya. Ilang beses kong chinekto bago i-report sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali. Pamela Luis Gonzalez ang tunay na pangalan ng spy ng Spider na may codename na Zero. Natahimik naman si Jace. Kilala niya si Ace at hindi pa nagkakamali ang impormasyon na nagmumula dito. Pero hindi niya tuluyang maproseso ang mga nalaman niya. Pero imposible. Isang tao lang ang kilala kong nagmamay-ari ng pangalan na yan. At imposible talaga. Hindi pa rin magawang maniwala ni Jace. Spade, alam mong walang imposible sa trabaho natin. Nanatili naman si Jace sa gilid ng kalsada at malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung tutuloy pa ba siya sa usapan nila ni Pam, gayong ganito ang nalaman niya. Hindi na natansya ni Jace kung ilang minuto ang tinagal niya sa kalsada. Habang nag-iisip, ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang tumuloy sa restaurant nila Pamela at kumpirmahin ang katotohanan sa dalaga. Dahil paniguradong alam niya rin ang totoong identity ni Jace kung katulad niya ay pinaimbestigahan din siya nito. Maraming tumatakbo sa isip ni Jace habang nagmamaneho papunta sa restaurant at ilan sa mga yon ay kung may alam din kaya si Pamela tungkol sa kanya. Sa dami ng tumatakbong katanungan sa isip ni Jace ay hindi niya namalaya na nakarating na siya sa restaurant at bago pa man siya makapag-park ay tanaw na niya ang nakatayong babae sa parking lot at hindi siya maaaring magkamali. Si Pam yun. Nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa makababa siya ng motor na sinasakyan. Walang emosyon ang mga mata nitong sinusundan ng bawat galaw niya. Alam niya na nga. Ang sabi ni Jay sa isip niya. Katahimikan saglit ang bumalot sa kanilang dalawa. Pagbaba niya ng sasakyan. Pareho silang nakikiramdam sa isa't isa. Late ka as always, TJ. Pagbasag ni Pamela sa katahimikan. Nakuha agad ni Jace ang galaw ni Pamela. Hindi siya nito tatawagin sa palayaw niya nang hindi ito seryoso. Sigurado na siyang may alam na rin ito sa kanya. Na-miss mo ba ako at pinapunta mo ako rito? Pilit ginawang mapagbiro ni Jace ang tono niya, pero baka sa mata niya ang pagiging seryoso. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Pam at ganun din ito sa kanya. Gaya ng sabi ko, may gusto lang ako iabot sa'yo. May ibibigay din ako kaya ako nandito. Talaga? Na-curious naman ako. Ano naman kaya ang gusto mo ibigay sa akin? Tila sarkastikong tanong ni Pamela na tuluyang ikinaseryoso ni Jace. Bakit hindi na lang natin ibigay ng sabay? Hindi na alis ang titig nila sa isa't isa. Ngunit imbes na ilabas ang tunay nilang dalang regalo, ay pareho nilang binunot ang kanya-kanyang baril at kinasasabay tutok sa isa't isa. Zero. Spade. Sabi naman ni Pamela. Walang nagpatinag sa kanilang dalawa. Diretso at seryoso ang mga tingin nila sa isa't isa at desididong kalabitin ang hawak na gatilyo ng baril. Bakit hindi mo pa ako barilin? Tutal yun naman ang plano mo nung una pa lang, di ba? Kaya pinapasundan mo ko. Siguro, kahit amunti ka nang bumangga sa akin ay nasa plano mo rin.
Seryosong pagbibintang ni Pamela. Hindi naman makapaniwala si Jace sa naging bintang sa kanya nito. Bakit nililipat mo sa akin ang gawain mo? Alam kong plano mo lahat ng to, kaya ka pumayag sa setup ng magulang natin. Nasa plano mo rin ba na pahulugin ang loob ko sa'yo para mapadali ang trabaho mo? Well, congrats! Hulog na hulog ako, Pam. Mahabang sambit ni Jace na hindi niya inaasahang lalabas sa bibig niya. Pero mas hindi yun inaasahan ni Pamela. Ano? Anong sinasabi mo? Mukha ba akong aabot sa ganun para lang mapadali ang trabaho ko? Alam mo, walang patutunguhan ng pag-uusap na to. Tapusin na natin to. Tama ka. Walang patutunguhan to. Tapusin mo na ako. Desididong sabi ni Jace bago ibaba ang hawak na baril na nakatutok kanina lang kay Pamela. Hindi naman natinag si Pamela. Alam mong kaya kong kalabitin ang gatilyo ng baril ko nang hindi nag-aalinlangan. Alam ko. Ang tanging tugon lang ni Jace habang nakikipaglaban ng titig dito. Nababaliw na siya. Iyan ang tumatakbo sa isip niya. Pero hindi niya talaga kayang itutok muli ang hawak na baril kay Pamela. Ilang saglit pang tinitigan ni Pamela si Jace bago mariin na napapikit at ibaba ang hawak na baril. Napabuntong hininga siya bago ihagis kay Jace ang maliit na paper bag na agad nitong sinalo. Para saan to? Ang tanging naging tanong ni Jace habang tinitingnan ang hawak na paper bag. Tumalikod na sa kanya si Pam at muling sumakay ng sariling motor. Huwag ka nang magtanong at baka magbago pa ang isip ko. Sabi na lang nito bago tuluyang paandarin ang dala nitong motor. Naiwan naman si Jace na hindi maintindihan ang naging kilos ni Pamela. Pinanood niya itong makaalis hanggang sa hindi niya na ito matanaw. Ilang araw pagkatapos ng pangyayari sa pagitan ni Jace at Pam, ay parehong hindi mapalagay ang dalawa dahil sa parehong nalaman tungkol sa isa't isa. Nagkulong din sa kondo niya si Pam at walang tigil ang pag-inom. Masyadong marami ang tumatakbo sa isip niya na sa tingin niya ay mababaliw na siya kung walang alak sa sistema niya. Hoy, Pam, magdahan-dahan ka nga, hindi yan tubig. Awat ni Seven kay Pamela nang tunggain nito ang isang bote ng alak. Bakit ka ba nandito? Hindi natuwid na sabi ni Pamela na naupo sa sofa ng kondo niya. Paano hindi kita pupuntahan kung hindi ka nagre-respond sa mga email ko sa'yo? Pinapunta na ako ng agency. Pinapatawag ka para mag-report sa head dahil ilang araw ka nang absent at nagkakagulo na ron dahil lahat ng mission mo ay walang gustong sumalo. Litanya ni Seven bago maglapag ng tubig sa lamisita sa harap nila para sa lasing na kaibigan. Hindi naman nakasagot si Pam. Napabuntong hininga naman si Seven dahil alam niyang walang planong sumagot ang kanyang kaibigan. Kinuha niyang muli ang baso na may tubig at inabot ng diretsyo kay Pamela. Inumin mo yan para kahit papaano ay mahimasmasan ka. Sabi niya na ginawa rin ito. Okay, alam kong ayaw mong pag-usapan ng trabaho, kaya pag-usapan natin ang main issue. Kaya tigilan mo na yung pag-inom mo dahil pareho nating alam na hindi naman ito mababawasan ng problema mo. Kinuha niya ang boteng hawak ni Pamela na ayaw pang bitawan nito kung hindi niya persahang kinuha. Tuluyan na ata ako masisiraan ng ulo. Nagkakomprontahan na kami ni TJ. Siya nga si Spade. Dugtong niya na ikinatango-tango na lang ni Seven na tila sinasabi na nakikinig lang ito sa kanya. Siya naman ang napabuntong hininga ngayon. Inamin niya rin sa akin na nahuhulog na yung loob niya sa akin. Wait, what? Ano? Paano? Teka nga, paano napunta bigla doon? Komprontahan to confession? Akala ko ba hate na hate niyo ang isa't isa? Paanong? Ha? What? I think I need time to process this. Exaggerated na reaksyon ni Seven na napatayo pa sa upuan. Umirap naman sa kanya si Pamela. Hindi ko alam. Sinabi niya lang bigla. Tingin ko rin mali ang hinala ko na siyang dahilan kaya may sumusunod sa akin. Dagdag pa ni Pamela. Muli namang naupo si Seven sa tabi niya. Mali ka talaga dyan.
Buti at pinaalala mo. Dahil isa pa yan sa sadya ko sa'yo ngayon. Nakuha no ng atensyon ni Pamela. May nakuha na akong source kung sino ang nasa likod ng muntikang pagkakasagasa sa'yo at ng mga lalaking sumusunod sa'yo, sa inyo. Ano ibig mo sabihin? May ibang tao talaga sa likod ng lahat ng to? Curious niyang tanong na tila nawala ang tama ng alak sa sistema niya. Tumango sa kanya si Seven. Tinutukan ng agency ang nangyari sa sumablay mong misyon at nalaman nila na ang client mo at ang client ni Mr. Handsome aka Spade ay iisa. Kaya nagkasalubong ang misyon nyo ng araw na yun. Litanya niya. Lalong naging seryoso si Pamela. Hindi maganda ang kutob niya sa naririnig. Lumabas na isang bagong agency ang may pakana ng lahat ng to. Plano nilang pagbanggain kayo ni Spade dahil sa pareho kayong top spy ng dalawang kilalang agency. Isang rookie agency lang ang may pakana nito? Nang hindi nalalaman ng kahit alin sa dalawang agency? Ganon ba sila kakampante sa pagiging isa sa top agencies? Inis na komento ni Pamela. Napakibit balikat naman si Seven. Well, there's more. Ayon sa source ko, alam na rin to ni Spade at may balak siyang i-raid mamaya ang mismong lugar ng rookie agency na may pakana ng lahat ng to. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Napatayo na siya at agad na napamura nang mawalan siya ng balanse. Malay ko ba interesado kang malaman yun? Tumayo rin si Seven para alalayan siya. Sabihin mo sa akin kung saan ang lugar ng binanggit mong agency. Dumiretso si Pamela sa kwarto niya para magpalit ng damit at kunin ang baril niya. What? Nababaliw ka na ba? Bakit ka pupunta ron na mag-isa? Si Seven na sinusundan ng kaibigan. Mas mababaliw ako kung hahayaan ko mapahamak si TJ doon. Sabihin mo na saan ba ang lokasyon ng agency na pupuntahan niya. Hinarap niya ang kaibigan na nakatakip na sa bibig nito ang mga palad na tila gulat sa mga narinig niya. Napairap naman sa hangin si Pamela. Hindi talaga niya makausap ng matino si Seven. O to the M to the G. OMG! Huwag mo sabihin na. Hindi nito tinuloy ang sasabihin, pero agad na sumilay ang makahulugang ngiti nito sa labi, na lalong ikinairita ni Pam. Shut up, Seven. Sabihin mo na ang hinihingi ko. Pigil ang ngiting pinakalma ni Seven ang sarili dahil mukhang bibigwasan na siya ni Pam kapag humirit pa siya. Okay, isisend ko sa iyo ang address. Nang malaman ng address ng lugar, ay agad umalis si Pam sakay ng motor niya. Sa daan, ay walang tigil niyang tinatawagan si Jace, pero hindi niya ito makontak na mas lalong nagpatindi sa kanyang kaba. Mas naging matulin pa ang patakbo niya, hanggang sa makarating siya sa lugar. Hindi siya sigurado kung nandito ba si Jace, pero walang pagdadalawang isip niyang pinasok ang lugar. Maliit lang ang agency, at hindi gaanong katago ang pwesto at halatang bago pa talaga ito. Hindi magawang maisip ni Pamela na ito ang nanlinlang sa agency nila. Tahimik at madaling nakapasok si Pamela sa loob ng isa sa mga building. Gamay na gamay niya ang ganitong gawain. Sa loob ay umakto siya na tila isa sa mga miyembro ng agency habang pinapalibot ang tingin sa paligid. Nasa na ba ang lalaking yun? Bulong niya sa sarili bago nagpatuloy sa paglalakad. Nanatiling alerto si Pam, lalo na kapag may napapatitig sa kanya. Magkamali lang siya at malilintikan talaga siya. Nakaikot na hanggang sa 2nd floor si Pamela, pero wala pa rin siyang nakikitang bakas ni Jace, na lalong hindi nagpapanatag sa loob niya. Muli siyang bumalik sa ground floor nang maikot niya na ang lahat ng floor sa itaas. Napapaisip na siya kung nandito ba talaga si Jace ngayon o naunahan niya ito sa pagpunta. Emergency! May ibang spy na nakapasok sa quarters. Inuulit ko, may ibang spy na nakapasok sa quarters. Anunsyo ng boses mula sa speaker narinig sa buong building. Natigil lahat ng tao sa loob ng building maging si Pam dahil sa anunsyo at pagtunog ng alarm sa loob. Napamura naman siya sa kanyang isipan dahil sigurado siyang si Jace
ang may pakana ng kaguluhang to. Di talaga siya nag-iisip. Inis na bulong niya sa sarili bago bumaling sa paligid niya at marahang umatras para makapunta sa exit ng building. Sumabay si Pamela sa nagkakagulo ng mga agent sa loob papunta sa exit nang may makabunggo sa kanya na dahilan ng pagkabagsak nilang pareho. "Sorry, miss," ang sabi ng boses na agad nakilala ni Pamela. "TJ?" Mahina, ngunit mariin niyang tawag dito na ngayon ay tila gulat ding makita siya. "Anong ginagawa mo dito?" Pabulong na tanong ni Jace habang tinutulungan makatayo si Pam. "Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan. Nababaliw ka na ba?" Balik tanong ni Pamela. Napabaling-baling naman sila sa paligid bago hawakan sa braso si Pamela. "Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na nating makalabas dito." Hindi na sumagot si Pam at sumama na rin siya kay Jace nang hilahin siya nito na mas mukhang may alam sa buong lugar. Sa tulong ng kaalaman ni Jace ay maayos silang nakalabas ng building. Sa likurang bahagi sila nakarating kung saan ang karugtong ay isang gubat. Nauunang maglakad si Pamela na nakalabas na ang baril at nakikiramdam sa paligid at ganon din si Jace na nasa likuran naman niya at binabantayan ng galaw sa building na pinagmulan nila. "Shit! Takbo!" Sambit ni Jace nang mula sa building ay may magpaputok sa kanila ng sunod-sunod. Agad na napatakbo sa likod ng puno ang dalawa para magtago. "Nasa malapit lang sa sasakyan ko. Mauna ka na, susunod ako." Pagkausap ni Jace kay Pam, ngunit hindi siya nito pinansin. Kinasa ni Pam ang hawak nitong baril at umasinta sa building kung saan nagmula ang pagputok ng baril. "You better not underestimate the Ace of Spider, Agent Spade." Litanya ni Pamela bago magpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril. Napaawang naman ang bibig ni Jace habang pinapanood ang dalaga bago mahinang natawa sa sarili dahil na-realize niya rin na hindi nga basta-basta lang ang kasama. "Apologies," ngiting sabi ni Jace na kinairap lang sa kanya ni Pam. Muli silang pinaulanan ng bala mula sa building at ganun din ang ginawa nila hanggang sa pareho na silang maubusan ng bala. Doon pa lang nila napagdesisyon ng tuluyang tumakbo patungo sa sasakyan na dala ni Jace. Hindi agad sila nakawala sa mga agent na humahabol sa kanila dahil talagang hinabol sila nito hanggang sa kalsada. Mabuti na lang at eksperto sa habulan at panliligaw si Jace at nawala nila ang mga sumusunod sa kanila. Sa tagal ng naging habulan nila ay napadpad sila sa isang abandonadong warehouse kung saan sila rin ang sumilong doon nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nanatili ang dalawa ron na nagpapatila ng ulan habang ang tanging ilaw lang nila ay ang cellphone na dala ni Pamela. Parehong walang kibo. Ang dalawa, lalo na si Pam na hindi nililingon si Jace. "Pam." Pagbasag ni Jace sa katahimikang bumabalot sa kanila. Nanatiling tahimik si Pam at nakatanaw sa labas kung saan marahas ang pagbagsak ng ulan. Naramdaman niya ang paglapit ni Jace sa kanya pero hindi niya pa rin ito nilingon. "Galit ka ba?" "Alam kong padalos-dalos ang ginawa ko pero kailangan ko yung gawin." Pagpapaliwanag dito sa kanya na ngayon ay nilingon niya na. "Kailangan gawin? Ganun na ba kasira ang ulo mo para pasukin ng agency nila na mag-isa? Kahit gaano pa kaimportante ang misyon mo, sira ulo lang gagawa nun." Mariin na sambit ni Pam. Nagbaba naman ng tingin si Jace at saglit na natahimik bago siya sagutin. "Kung di ko yun gagawin, hindi ako makakaalis sa agency. Yun ang huling misyon ko bago mag-quit." Seryosong sabi nito na siyang ikinatahimik naman ni Pamela. Hindi niya agad na proseso ang sinabi nito sa kanya. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. "Quit? Tingin mo ba ay makakaalis ka agad ng ganun-ganun lang? Paano kung napahama ka sa misyon na yon? Ano pang silbi ng pag-alis mo kung mamamatay ka rin naman?" Tuloy-tuloy na sabi ni Pam na hindi maitago ang inis na nararamdaman. Napatitig naman sa kanya si Jace bago sumili ang ngiti sa labi. "Nag-aalala ka ngayon sa akin?" Pabiro nitong tanong. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Pamela nang mapansin na nagiging OA na nga siya sa mga litanya niya sa lalaki. "Hindi,"
Iniisip ko lang sila ninang. Kaya wag mo akong bigyan ng ganyang ngiti. Bumalik sa pagiging masungit ang tono niya na ikinalawak ng ngiti ni Jace. Humakbang ito papalapit kay Pamela na ikinataas ng kilay niya. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit ako magkukwit? Tanong nito bago tumigil sa mismong harapan ni Pam habang may mapaglarong ngiti sa labi. Ano bang mapapala ko kung aalamin ko pa? Sa bagay, pero ano nga bang mapapala mo? At sinundan mo ako rito kung hindi ka naman pala nag-aalala sa akin. Makahulog ang tanong ni Jace na mariin ang titig ngayon kay Pamela. Hindi naman nagpatinag si Pam na kahit anong mangyari ay wala siyang planong ipahalata ang kabang nararamdaman. Sinabi ko na, iniisip ko lang ang nararamdaman nila ninang. Pamela. Ang malumanay na pagtawag ni Jace sa pangalan niya. Naramdaman ni Pam ang magaan na paghawak ni Jace sa kamay niya. Nalalong ikinastatwa niya sa kinatatayuan. Malumanay din itong nakatitig sa kanya na parang nanunuyo. Hindi ito utos o sinabi lang sa akin ng magulang natin. Matagal ko itong pinag-isipan. Sa tingin ko, hindi na ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon kung papalagpasin ko pa. Ano bang sinasabi mo? Papayag ka bang pakasalan ako? Sinserong tanong ni Jace na hindi inaasahan ni Pam. Tila nabingi naman siya dahil sa narinig. At hindi maproseso ng maayos ang tanong ni Jace sa kanya. Tanging ang naririnig niya lang ngayon ay ang malakas sa tibok ng puso niya. Pero isa lang agad ang pumasok sa isip niya para sagutin ang tanong na yun ni Jace. Bumitaw siya sa pagkakahawak nito sa kanya at mula sa mga mata nito ay kita niyang bumakas ang lungkot bago mapatitig sa mga kamay nilang naghiwalay na. Kung ito ang sagot mo, naiintindihan ko. Malungkot na sambit nito sa kanya. Isang ngiti naman ang gumuhit sa labi ni Pam bago siya tumingkayad para abutin ang labi ni Jace na ikinagulat nito. Ito ang sagot ko. Pilyang sambit ni Pam pagkatapos bumitiw sa pagkakahalik sa binata. Hindi naman magawang makapagsalita ni Jace at nang matauhan ay nakangiting hinila niya si Pam para muling halikan. Wala na tong bawian. You will marry me, Agent Zero. Masayang sabi ni Jace bago siya hagkan ng marahan na ikinatawa ni Pamela. Wala nang bawian, Agent Spade. Ang naging tugon na lang niya. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas. Ngunit tila nakalimutan na yun ni Pam at Jace. Maging ang mga nangyaring alitan sa kanilang dalawa. At sinusulit na lang ang mainit na yakap ng bawat isa na nagsilbing takas nila sa magulong mundo. Nakauwi ng ligtas ang dalawa pagkatapos ng gabing yon. Tila isang panaginip nga ang lahat para sa kanila. Ilang linggo ang pinalipas ng dalawa bago opisyal na pinaalam sa mga magulang at kaibigan nila ang estado ng relasyon na meron sila. Sa loob ng ilang linggo ay nagkasundo muna si Jace at Pamela sa mga ilang bagay. Tinuloy pa rin nila ang paglabas nilang dalawa. Napag-usapan din nila na huwag mamadaliin ang sarili lalo na sa usapang pagpapakasal. Bibigyan muna nila ng sapat na oras ang bawat isa para hindi sila mabigla. Marami pa rin kasi silang dapat na ayusin at isa na roon ang kanilang trabaho. Balak na nilang mag-quit bago tuluyang ikasal, kaya yun muna ang mas tinutukan nila. Mas mahalaga na maging maayos muna ang lahat bago sila tuluyang magsama. Thanks God! Sinasabi ko na nga ba? At makakapagpalagayan kayo ng loob ni Jace. Tama nga ang sabi sa hula. Masayang sabi ng mama ni Pam mula sa kabilang linya. Natatawang nailing na lang siya sa ina. Binalita niya rin dito ang estado ng relasyon nila ni Jace. Naman, nasan ba si Papa? Balak namin na pumunta sa bahay ngayong weekends kasama si Jace para formal na magpaalam sa inyo, ganon din kila Ninang. Ay nako, mabuti pa nga. Ang papa mo kasi, papunta pa lang sa acceptance stage na soon ay ikakasal ka na rin. Kaya hindi siya makausap ng matino ngayon. Sagot ng mama niya
na bahagya niya ikinatawa. Si Papa talaga. Hindi pa naman ako ikakasal agad. Sabi ni Pamela bago maagaw ang atensyon dahil sa tunog ng doorbell. Sige na po ma, may bisita po yata ako. Tatawag na lang po ako ulit. Pagpapaalam niya bago tuluyang patayin ang tawag. Tiningnan niya muna ang monitor kung sino ang bisita niya. At nang makita ang busangot na mukha ni Seven, ay agad na binuksan ni Pamela ang pinto. Pumasok naman agad si Seven ng dire-diretso at padarag na naupo sa sofa habang nakakrus ang magkabilang braso. Ano na namang drama yan, Seven? Taas kilay na tanong ni Pam sa kaibigan bago umupo sa katabi nitong sofa. Drama? Tinatawag mo tong drama pagkatapos mo maglihim sa akin? Hindi naman maintindihan ni Pamela ang kaibigan. Kahapon lang naman ay maayos silang nagkita nito sa agency. Anong lihim ang sinasabi mo? Ikakasal ka na! Bulalas dito na ikinairap naman agad ni Pam. Hindi pa ako ikakasal, plano pa lang. Paglilinaw niya sa sinabi ng kaibigan, ngunit masama talaga ang loob nito. Ganun na rin yun. At isa pa, iiwan mo na ako sa agency na hindi mo sinasabi sa akin? Nagtatampo pang dagdag nito. Hindi ko pa sinasabi sa iyo dahil plano pa lang laman lahat ng yun. Bala ko palang ipaalam sa inyo kapag napulido na namin ni TJ ang gagawin namin. At isa pa, ikaw lang naman ang kaibigan ko. Kaya imposibleng hindi ko ipapaalam sa iyo ang plano ko. Paliwanag niya kay Seven na unti-unting sumilay ang ngiti sa labi. Masama niya itong tiningnan dahil nag-iinarte lang talaga ito sa kanya. Alam ko naman yun, no? Gusto ko lang talaga mag-inarte ngayon. Mahinang hinila naman ni Pamela ang buhok nito dahil sa kadramahan nito. Tama na nga yung pag-iinarte mo. Tulungan mo na lang ako mag-ayos. May dinner kami ni TJ ngayon. Sabi niya, bago tumayo at dumiretso sa kwarto. Sinundan naman siya ni Seven na may mapang-asar ng ngiti. So may date kayo ni Mr. Handsome / future husband mo ngayon. Eh di dapat daring ang isuot mo. Yung maglalaway agad siya kapag nakita ka niya. Masiglang suhestyon nito na ikinasama muli ng tingin niya. Normal dinner lang to, Seven, kaya tigilan mo yung wild imagination mo. Kontra niya sa kaibigan na ikinabusangot lang nito. Bumalik sa pamimili niya ng kanyang damit na susuotin si Pam. Wala namang espesyal ngayong gabi. Pero may hindi maipaliwanag na pakiramdam si Pamela sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kaba o excitement. Naging sobrang busy kasi sila ni Jace nakaraang linggo sa mga bagong misyon na natoka sa kanila sa kanya-kanyang agency. Kaya ngayon lang ulit sila makakalabas. Kahit na palagi naman silang nag-a-update sa isa't isa. Tinulungan lang ni Seven si Pam sa pagpili ng susuotin at pag-make-up bago tuluyang umalis dahil pinapatawag na naman siya sa agency. Nagrereklamo pa nga ito dahil marami pa siyang gusto ikwento. Pero may utos sa kanya ang head na hindi naman niya matanggihan. Sa huli, ay naiwan sa kondo niyang mag-isa si Pam habang hinihintay ang tawag ni Jace na susunduin daw siya dahil sa ibang restaurant sila nagpa-reserve. Nasaan ka? 7:30 PM na. Ang bungad niya, pagsagot ng tawag ni Jace. Nasa kalsada ako ngayon. Bigla ako naflatan eh. Sorry Han, pero baka hindi na kita masundo ngayon. Paghingi nito ng tawad, sa kabilang linya, narinig ang pagdaan ng mga sasakyan. Ha? I-cancel ko na lang ba yung reservation natin at puntahan na lang kita dyan para sunduin? Suhestyon ni Pam na nagpapabalik-balik na ang lakad. Hindi na, sayang naman kung ika-cancel pa natin. Mauna ka na lang para hindi tayo late sa reservation. Susunod ako agad, promise. Napabuntong hininga si Pamela. Sige, mag-text ka na lang kung nasan ka. Pagsang-ayon niya, bago ibaba ang tawag. Bago umalis, ay nag-message muna siya kay Jace para ipaalam na pupunta na siya sa restaurant. Pero hindi na ito nag-reply. Dala niya ang kotse niya ngayon dahil masyadong hassle kung magmumotor siya, gayong nakadress at makeup siya. Buong biyahe ay hinihintay ni Pamela ang text ni Jace. Pero wala itong balita sa kanya. Hanggang sa mapansin niya mula sa side mirror ang itim na motor na kanina niya pa
nahahalatang nakabuntot sa kanya. Naging mabilis ang takbo ni Pamela para malaman kung sumusunod nga ito sa kanya. At nang pilit pa rin itong bumubuntot sa kanya, ay inilabas niya na ang baril na nasa loob ng kanyang sasakyan. Mas maganda ng handa siya. Pilit nilayuan ni Pamela ang motor na nakabuntot sa kanya pero hindi talaga ito humihiwalay. Hanggang sa tuluyan na siyang lumiko sa isang lugar para sana iligaw ang motor na hindi talaga siya tinitigilang sundan. Sagutin mo ang tawag, TJ. Sambit niya habang pilit na tinatawagan ng nobyo na hindi makontak ang numero. Nagitla naman si Pamela nang bigla siyang unahan sa pagpapatakbo ng itim na motor at harangan ng daraanan niya. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang pumreno. Binitawan niya ang hawak na cellphone at kinuha ang baril na agad niyang kinasa. Mariin ang titig niya sa motor na ngayon ay nakaharang sa harapan niya. Pinasadahan niya rin ang paligid at masyadong madilim na parang nasa liblib silang lugar ngayon. Mali pa ata ang desisyon niyang pagliko sa lugar. Pinanood ni Pamela ang pagbaba ng hinala niya ay lalaki sa motor nitong itim. Hinintay niya ang susunod nitong gawin pero nanatili lang itong nakatayo at nakatitig sa kotse niya bago nito dahan-dahang inalis ang suot na helmet. Pamela! Ang nakangiting tawag ni Jace mula sa labas ng kotse niya. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Pamela at inis na bumuntong hininga saka inayos muli ang baril na hawak at ibinalik ito sa lalagyan. Han, alam kong visit ka na sa akin ngayon pero pwede ka bang bumaba? Tanong nito. Napairap naman sa hangin si Pam bago tuluyang bumaba ng kotse niya. Ano na namang pakuluto, Spade? Masungit niyang tanong habang palapit dito. Nanatili namang nakatayo sa pwesto niya si Jace. Papatayin mo ba ako sa kaba? Akala ko talaga hindi na ako makakapunta sa dinner natin dahil sa sumusunod sa akin. Pagrereklamo niya. Ayun talaga ang mas inisip mo? Tila natatawang tanong ni Jace sa kanya. Ano pa ba? Ngayon na lang ulit tayo magkikita. Akala ko mapupurnada pa. Dagdag pa ni Pam. Nailing na lang sa pagkamangha sa nobya niya si Jace habang hinihintay itong tuluyang makalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit si Pam kay Jace, ay mariin niyang tinitigan ito na dahilan ng pagwawala ng puso niyang nasisiraan na ata tuwing malapit sa kanyang nobyo. Napataas ang kilay niya at pilit tinatago ang kabang nararamdaman. Magtititigan na lang ba tayo? Masungit niyang tanong na ikinangiti nito. Maganda ka pa rin kahit ang sungit mo. Sambit niya na ikinapula ng pisngi ni Pamela. Napaiwas siya ng tingin kay Jace. Late na tayo sa reservation natin. Naramdaman niya ang paghawak ni Jace sa kamay niya. Unti-unting lumuhod si Jace sa harap niya. At tila bumagal na naman ang lahat para kay Pamela, na hindi nakuha pang makagalaw sa pwesto niya habang nakatitig sa binata. Pamela, alam kong marami pa tayong plano. Pero gusto ko lang ipaalam na sa lahat ng planong yon, ito ang pinakasigurado ako. Unti-unti nitong inilabas sa maliit na bulsa ang pulang box galing sa bulsa nito. Jace. Ang tanging nasambit ni Pamela bago ramdamang may init na luhang dumaos-dos sa kanyang pisngi. Kasabay ng halo-halo niyang nararamdaman ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasigurado. Sigurado na ako sa'yo at sana ganun ka rin sa akin. Pamela, kahit sungitan na tarayan mo pa ako araw-araw, hindi na magbabago ang isip ko. Nakangiting sambit nito na marahang ikinatawa ni Pam habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pamela Luis, Agent Zero, my queen, will you marry me? Sinserong tanong ni Jace pagkatapos buksan ng maliit na box na hawak na ang laman ay isang makinang nasingsing. Tinatanong pa ba yan? Oo naman, pakakasalan kita kahit ilang ulit. Yes, Jace, I will marry you. Naluluha sa tuwang tumayo naman si Jace at sinuot sa palasinsingan ni Pamela ang singsing
bago niya ito mariin na hinalikan sa labi. Pagkatapos ng proposal na yun ni Jace kay Pamela, ay inanunsyo na nila sa lahat na tunay na engaged na silang dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang nila at humingi sila ng basbas sa mga ito. Ganoon din ang naging reaksyon ni Seven nang ibalita sa kanya ito ni Pamela. Mas naging OA pa nga ito kaysa sa mga magulang niya. Makalipas ang 2 taon, ay tuloy pa rin ang mga plano ng dalawa na unti-unti nilang tinupad sa loob ng 2 taon na yon. Pareho silang hindi agad nakaalis sa trabaho nila bilang spy. Pero dahil sa pag-aasikaso nila rito sa nagdaang taon, ay tagumpay silang nakapagbitiw sa kanilang mga tungkulin. Maayos din na naging merging ng 2 kumpanya ng pamilya nila na kalaunan ay ipinasa na sa kanilang mga pangalan. Unti-unting natupad ang isa-isa sa mga plano nila at ang tanging natitira na lang ay ang pagpapakasal. And now, you may kiss the bride. Anunsyo ng Paris sa kanilang dalawa. Marahan namang iniangat ni Jace ang nakatakip na belo kay Pamela na malaki ang ngiti sa kanya. Bago unti-unting nilapit ang muka para maabot ang labi ni Pam. At nang tuluyang lumapat ang labi nila sa isa't isa, ay nakakabinging sigawan at palakpakan ang pumuno sa simbahan. Paano ba yan? Misis na kita. Pilyong sabi ni Jace nang matapos ang halikan nila. Napakibit balikat naman sa kanya si Pam na mas malawak ng umiti. Paano ba yan? Tatay ka na. Masayang anunsyo sa kanya ni Pam na saglit itong ikinahinto. Magkaka-baby na tayo. Tatay? Tatay na ako? Tatay na ako? Tila batang nagsisisigaw sa tuwa si Jace nang inanunsyo rin sa lahat ang magandang balita. Lalong nag-ingay ang mga bisita dahil sa sinabi ni Jace. At nangunguna roon si Seven na siyang bridesmaid ni Pam. Naiyak naman sa tuwa si Pamela, maging si Jace na pinupunasan ng walang tigil niyang luha. Masisira ang makeup mo. Biro nito kay Pam. Shut up, TJ. Natatawa nitong sabi. Muli namang hinalikan ni Jace sa noo at sa labi si Pam bago ito niyakap. Ang buong simbahan ay napuno ng galak at para kay Pamela at Jace, wala nang makakapantay sa kasiyahang nararamdaman nila sa oras na yon. Hindi man nila inaasahan ang naging laro ng tadhana sa kanila, masaya silang pinili ang isa't isa sa dulo. Mahal kita, Jace. Bulong ni Pamela habang nakayakap ngayon sa asawa niya. Napangiti naman si Jace dahil sa narinig. Mahal din kita at patuloy pa kitang mamahalin, Pamela, habang buhay. Parehong napangiti ang dalawa at humigpit palalo ang yakap sa isa't isa. Na tila walang balak pakawalan ang bawat isa. Dinadama ang init ng pag-ibig na kailanman ay hindi na huhupa pa. The end.